Ito yung typical na taniman niya. Kailangan meron siyang gagapangan. Okay pala. Pagkagat mo, doon ka na sa ilalim. Yung nandun din po sa kinainan, sa'yo ito yun. Lalagay ko yung buwan na. Ito, another 3 years pumunta ko na. Ang gapang pala sa'yo. Pwede tayo ako doon. Okay lang po. Pang ano lang, pang nanay. Ito po yung mga nag-aalaman dito. Ayan, so puno ng suha yan. So lahat ng puno dito, mapapansin nyo maraming luma. Kasi nga tropical rin po, laging basa. Kasi nga iba-ibang muli ng orchid sa mga tingin. Ayan, nag-ibulaklak na. Bago lang pinakapisan ng yung pichay. Para pagdating natin sa guys. Thank you po. Ay, laki pala. So, muli po, meron tayong breed na malalaki. paghingal mo. Typical na nasa bundok na ako ngayon. Meron mga malalaki tingkang mo. Kaya yung kanilang side na yun, kung pala kaya ginayaan na. Isiniti na ng mahay sa ilagin. Mahay. So, adjoining daw naman ng mahay sa ilagin, isang pangkesa. Sa ulo. Hindi po. Hibenting pa ko. So, giant fern. So, siya, dito mo lang sila nakita bulong-bulong dito. Araw-araw po kayo nag-aatid dito? Sa ngayon, medyo madalang kasi yung dibdib. Ito yung mga tanong. At ito yung mga. So, pag season naman, nakakatagumbay. Nandun din sa katawan. Tulad ko, ako 65 years old na po. Yan, naman sa rin ito ng pagkakas. May madalas dito. So yung orchids na yun na mga nakakabot sa puno, yun po ay yung kung tawagin ay pakpak lawin. Sa origin po ng orchids yan. Ang gundo. So, lalo pag yung continuously na ulan, buhay na buhay na yung mga lumot sa mga puno. Ha? Ibon po yun. May sivet din dito kuya, no? Ano po? Sivet. Yung Yung Tibet cat. Musang. Yung katulad sa Indonesia din. Pinakain niya yung coffee bean. Yung kape. Kaya maraming puno ng kape dito. Pag kinain nila yung coffee bean, so pupupo lang doon sa isang lugar. Doon andun. Kaya dikit-dikit yung ingat po tayo dito, ma'am sir. Ingat tayo. Marami. Ingat po dito, ma'am sir. Sir, nasawa na ba kayo? Sabi ko pasok ka lang. Enjoy naman po, lalo na yung mamaya. Enjoy nila. Parang sarap to meron sa ganun. Masarap naman kung may bahay ba kasi malaki. Pero yung mag-i-stay ka po, dapat may business ka rin. Tulad yung iba po diyang may ano. So yung rest house nila, pinaparentahan nila pag gano'n. Yung mga turista. Malaki ng ano din, mga bahay ito. Kung tawagin namin bukal ng lili, yung kami kumukuha ng patubig sa bayan. Grabe na. Ano po? Talaga yun. So ma'am sir, ito po, indicator namin to. Pag may dumadaloy na tubig dyan, kahit hanggang ganun lang, so ibig sabihin may waterfall tayo makikita. So sa ngayon, wala. Tutulog-tulog lang din. Sinagamit naman.
So yun eh, tamo, by nature yun. No? Pag dumala yung tubig dyan, hindi ko meron. Pero nowadays eh, lalagyan nila ng mga karatis yan. So ito naman po yung anthurium na nasa wire. Ayan. Ay, ang ganda. Hindi na kayo makakakita niyan sa mga plantation ng kaniman. So dito mo makikita yan sa mga bangin. Doon sila tumutubo. Ang ganda. So itong Mount Banahaw, napaka-diverse pa ng flora and fauna. Marami pa ditong halaman na medicinal value. Kaya madalas yung mga kumukuha ng forestry na course, Ah! dito sila nag-ano ng thesis. Ang galing. Isa nga sabi nung nag-guide namin, ako yan, dami pa rito hindi pa na-discover. Kasi hindi pa nang itatala yun. Okay. So maaaring nagkaroon ng evolution. Sa ibang ano yun Ano po yung pinaka-recent? Dati po yung cloud rat. Ang species po ng cloud rat yun, ilang origin sila. Yung pinakamalaki, yung laki ng rabbit. Ah, Yung pinakamaliit, gabubwit lang. Pero matured na yun. So yun naitala na po yun sa National Museum na po. So na-discover po siya sa Mount Banahaw, Quezon Side, sa Tayabas. So ang tinanong ng mga scientists, ano daw dahilan. tawag sa nagulat sa salitang Tayabasin? Nagulantang. So ang pinangalan doon sa species ng cloud rat na yun, gulantang. Gulat. So may kabaya po tayo sa lubong na. So dito sa tumabi rito, pwede tayo ang tumabi. Yan po din yung sinasakay ng mga turista. Ganda niya. Lalaki ng hindi katulad sa iba, parang kita na yung buto eh. Dito talagang alaga-alaga at may katuwang sa paghahanap buhay. Like nung ginagawa pa ho ito, lahat ng material, semento, graba, buhangin, kabayo, lahat na nagastos. So, 8 trips a day. Pagod na yun. Kaya lang, favor din sa kanila sa may-ari. Dahil weekly, kinikita sila ng 15K. Ay, wow. So hindi mo na makikitain basta-basta yung napag-aalaman dito na lalo pag wala kang tanim, nasira ng bagyo, ano, hindi makikitain. So ay 3 years yung 3 years sila naghahakot. Snail. So tayo po ay medyo getting closer na ano. So pag narating natin yung may tindahan sa bandarian, sa 10 hanggang 15 minutes na, ganitong lakad lang natin. Andun na tayo. Yung dialecto po dito halos kapareho sa Batangas. Batangas, Laguna, Cavite, Quezon, Calabarzon. Okay. May similarity. Yung punto, sa punto lang nagkakatanim. Dito lagi may saka yung pag merong baling, yung napakaganda din sa amin. Baling ganda. Yun po, yung identity namin. Bali. Pero yung mga common na name ng mga bagay-bagay, halos similar.
pahulan sa mga taniman. Ano to ha, dito sa dito. Gawa daw ng bawang, nagadaw mambang. Ipikin daw natin. Oo. Sakot natin ito tayo ng paghalikod ka. Saan, kayo yan, kayo ng mga veterano ngayon doon. O sabi, baby, kaya ka na. Hindi, ang ano daw doon, sino daw yung mga official. Hindi, auditor, yun. Oo nga. Auditor, veterano. Sabi daw nila, sino mamumuno. Ayaw daw na, no? Nila, gano'n. Ayaw daw, oji, veterano. Sabi ko, sige, laban ako na. Kaya alam niya, veterano ko na ako. Alam niya sa mga kalabang ko, alam niya, ilugi ako. Lugi bagang. Itong katawan na to, siya nila yung pisatin. Gagama ko. Hindi ko. Hindi ko. Sa hindi, ang mga kalabang mo sa Domier. Oo, buti may buti. Itong punong kahoy na ito, ma'am, is African tulip. Ito yung bulaklak. African tulip po itong punong kahoy na ito. Tulip? Ito yung bulaklak niya. Cool. Ito na lang. So kaya nalaman ko naman yung forester ng DNR, kasama ko pag hindi ko dito. Kuya, ito yung itong tulip. Yan, pag-trivia mo yan sa Oh, cool. Ang ganda. So ito naman sir yung yung tindahan. So Wow. from there, yung 10 hanggang 15 minutes. Ang ganitong lakad. Hanggang tayo na sa puno. Oh. Palawak ng taniman nila ng saya. Kaya. Sabihin lang po nyo ha, pag gusto nyo huminto. Ah. Alright. Ba, ayun biyahe na. Hindi pa ako nagbahubad ng basto, may tumawag na. Sabi ko, ikaw mo naman. Ano yung mga foreigner daw natin? Meron? Si Moymoy. Tingnan mo kung dudugo ilong ni Moymoy ha. Kanilang island. Gagaling daw Mount Kalisungan. So ma'am, ito po yung laing. Ito yung gabi. Magkaiba ng dahon. Ito hindi nababasa. Ito nababasa. Dito ang kinakain, root crop. Hindi. Parang mga kabayo yung sinasakay ng mga so wala na tayong CR sa baba no? Ah. Wala ng room.
Diretso po tayo. Hindi na po ito. Yan. Ingat po ha. Dito lupa madulas pa uwi nito. Baka kayo umapak sa mga glass. So may mga pagkakataon din po, nakikita namin yung mga unggoy dyan, naglalaro. Ha? Isang family yung gumagala-gala dyan. Konti lang po sila dito. Yun ang territory nila, isang lugar na. Ingat, ingat. Ito, malumot kasi yan, madulas eh. Ingat po tayo. So, ano eh. Maluwag natin yung lugar. Rest na ikaw nito, mag-fiesta. Pang makakasar yung backward na. Back to reality na ito. Back to me na lang. Mahal pa rin pala kita. Hell, yeah. Magandang buhay po. May galising ng doon. Ma'am, ito po ay isang uri ng manggana. Mangga po yan. So, Bakit? yung, kung tawagin po namin ay yung manggang kahutan. Namumunga po Opo. yan. Ano bakit? Ay pa isa, dalawang po naman. Wow. So may mga Mangga. tubo nga yung Mangga. yung nalalaglag na bunga niya. So tumutubo rin. Then ito po yung ratan o uway. So napakarami po yun dito sa Mount Banana. Pwede pa umawak sa railing school. Nakakababa ng pagkain niya. Wala naririnig sa tayo na ba ito? Boris naman. Ganda na po. Rapid po tayo sa railing. Nasusubok ang aking tuhod. Ma'am, dito sa ugat, huwag kaya kapakdo sa ibabaw. Madulas sa rin. Mga hindi. Sinubuan na ng ugat. Ano nga ma'am, wala pa yung railing, walang bike. Challenge yung punta. Kapit po sa railing sir ha. Huwag kang apak sa ibabaw ng ugat, madulas yun. Sa pagitan ka umapak.
siguro. Sa mga binibigyan ko naman. Ang ganda. Nakita niyo, isang puno, yung pinaka-host, maraming dependent sa kanya. Ano ba tayo? Hindi tayo, hindi tayo. First time ko magbenta tayo. Trekking. Opo. Ganitong activity talagang parang whole body workout. Pero masarap sa pakiramdam. At saka siyempre yung atmosphere mo dito, Opo. yung sariwang hangin. Kesa kung sa city maglalakad. Pero concrete jungle na din. At dito, talagang nature. Ganda. So pag tulad ako, pag nagka-climb itong dito sa Banao, mas maganda talaga yung nasa pinakaloob ng lupa. Tsaka ang lamig yung temperature dito. Yung ganitong oras, tanghali, at kung umuulan, talaga mamamanid ang kami. So kailangan pag umakit ka ng isang bundok, lalo yung ganito, kompleto ang gamit mo yung panglamig. Pag hindi, madadali ka ng hypothermia. Hypothermia? Hypothermia, yung kinakain ka na ng lalamig. So ang tendency, lalapot na yung dugo mo. Aantukin ka. Titigil ang heartbeat mo. Yung mga pagkakataon, nakikita namin yung mga unggoy, yung puno ng limang buo. Pinakain pala nila. Hindi naman po sila nangunguhan. Ang titira ng wild food. Hindi katulad sa ibang lugar na nasanay na binibigyan ng pagkain. Dito, lumalayo sila. Sana huwag matuto kasi pag natuto, problema yun. Mambubulat lang ng mga gamit yun dyan. Ang titira ng wild food. Hindi katulad sa ibang lugar na nasanay na binibigyan ng pagkain. Dito, lumalayo sila. Sana huwag matuto kasi pag natuto, problema yun. Mambubulat lang ng mga gamit yun dyan. So ito, vine niya, yung body niya. Laki. Hindi ka makakakali. Parang punong kahoy. Ganda mo yung mga uri ng punong kahoy dito. Ayun, pwede kang magtago na dito sa likod mo. Oh. Ang lapad. Pag nasa loob ka rin itong gubat ng dalawa, meron kami punong, ilang tao kami hindi namin na-insert. Tubig.
apat na tao kami. Hindi naman ma-entertain yung trabaho nito. Nga lang, that time yung kami nga pupunta rin low-tech pa ang mga cellphone. Nag-research po ba kayo dito? Nagano kami bilang isang volunteer bantay dito. Yung papatrolling kami sa loob nito. So, nire-report namin sa bulo kung anong illegal activity na nakikita. So, nakikita namin doon yung mga local hunting. So, nakikita na yung mga empty shell ng shotgun. So, mga kinuha tayo nagkaroon ng amoebiasis. Wala naman. Pag wala kayong history ng amoebiasis, potable pa yung tubig dyan. So, siya ay consider alkaline. Ma'am, may history ka ba ng amoebiasis? Yung nagdududumi ka ng gala. Siguro nakain. Pwede tayong uminom. Ha? So kami naman po, adaptable yung history na kami kasi. Pag wala kang history, pwede. So ito mga silungan natin, yun ay free of charge, charge sample per visit. Yun nung sa tingin na lang tayo yung malapit na silungan. Yung nilalaban niyo pa po yung dun sa sa resort? Ayun pa. Nilalaban niyo? Yun. Or hindi na talaga ako? Ang isang quality ng tubig din, yung sa base ko pa, ito po, mayroong mga vlogger na binidyoan nila. I-entry daw niya sa competition. No, Blumi! Okay na. Kaya kami dito. Wala na po yan. Wala na po kayo. Wala na po kanti doon. Wala na po. Wala na po kayo. Akin na nga anak ko yung kape. Wala na nga ako kape. Wala na nakita Yung baso. Baso. Thank you.